Parang hindi na nga yata kayang malunasan ng Lakers ang lumulobo lalong problema ng mga to kay DeAndre Ayton. Hindi na lang kasi mga fans ang nanggagalaiti ngayon dito sa performance ni Ayton. Kasi kahit mismo mga broadcaster ng LA ngayon sa nangyaring laban kontra Bucks hindi pinalagpas itong si Ayton. Katulad ng inaasahan, hindi kasi nakita kay Ayton yung effort na ine-expect sa kanya sa game na yan. Katulad ng inaasahan. Wala naman kasing iba talagang mapupuna lalo na kung sa mismatches ang laban sa ilalim. Kung hindi itong si Ayton na dapat magiging stopper dito kay Giannis. Pero parang bumaliktad yata dahil imbis na pigilan mas nabigyan niya pa nga ng pagkakataon na makakuha ng mga easy basket itong si Giannis. Isa pa, si Giannis din kasi mismo ang pumigil sa clutch performance ni LeBron sa game. Dalawang defensive steal ang ginawa niyan kontra dito kay LeBron na pumigil sa late game performance ng LA sa game na yan mismo. Si LeBron may 26 points, 10 assists, 9 rebounds, almost triple-double. Mas magiging maganda sana yung kwento kung nanalo sila pero talo sa comeback home nila after 4 games sa road. Hindi na rin kasi bago kay Ayton yung issue o problema na napupuna sa kanya ngayon ni Redick. Dahil yan din kasi mismo yung dahilan bakit siya buyout ng dati niyang team na Portland na mismong naging warning din ng ilang mga analyst after nakuhain siya ng Lakers sa free agency. Ang dahilan naman ng Lakers dyan kung bakit kinuha siya kahit maraming issue sa defense, inconsistency at attitude dahil first overall pick to, may synergy pa kay Luka Doncic at mababa ang halaga sa market. Parang kaya pa kasing mahilot ni Redick. Ang problema ngayon mukhang lumala pa yung problema sa kanya. Lumalabas kasi ang problema nitong si Ayton since na hindi siya nagamit nitong si Redick sa crunch time at mas ginamit si Jackson Hayes. Binabad rin yan ni Redick sa ilang minutes sa bench mula kontra Memphis hanggang San Antonio. Dahil nga nakikita ni Redick na wala yung energy at defensive effort nitong si Ayton, mas lumalala pa ngayon yung laro niyan kontra Bucks. Sa game na yan kasi mismo, meron lang yung 4 points, 5 rebounds sa game na mas bumagsak palalo sa 5 games nila ngayon. Kaya mas pinili ulit ni Redick na maagang ilagay yan sa bench. Sa third quarter game pa lang, 24 minutes lang yan nagamit sa buong game. Kaya ngayon, based sa mga insider, na ang Lakers hindi nakikita si Ayton bilang long-term solution sa interior depth nila. At hindi yan yung love threat partner na perfect kay Luka Doncic. Maaga pa lang parang pinipintahan na ng mga insider at scout na hindi magtatagal itong si Ayton sa Lakers, lalo na kung magpapatuloy ang inconsistent na performance niyan at attitude sa loob ng court. Ngayon na krisis ang Lakers pagdating sa starting unit at mga role player. Si Redick naman mismo ang nagsabi na binibigyan niya ng pagkakataon si Dalton Knecht sa rotation, lalo na hindi pa kumpleto ang roster nila mula sa 9-man rotation. Pero may kondisyon nga raw, expectation si Redick dyan kay Dalton Knecht. Kasi base mismo sa report, sinabi ni Redick na kailangan makita niyan na mas maging active si DK sa dalawang role, opensa at depensa, lalo na malaki ang kakulangan ng Lakers sa scoring bench. Ang problema, sa ilang games pa lang, parang nasasayang na yung pagkakataon na binigay dyan kay Knecht. Dahil sa 5 games nila na dumaan, si Knecht bagsak ang numbers at performance. Kontra Grizzly kasi, meron lang yan 3 points, 2 rebounds. Kontra Pelicans, 6 points, 2 of 5 sa field at 2 of 4 sa 3. Samantalang kontra Spurs, meron lang yan 2 points, 1 of 6 sa field, 0 of 5 pa sa 3. Sa Bucks, gumawa lang yan ng 4 points, 1 assist. Kaya masyadong mababa ang averaging yan. Mula sa 5.3 points per game ngayon, sobrang hina ng naging contribution at impact niyan sa team defense at offense nila. Kaya hindi nito naaabot yung expectation sa kanya ni Redick. Sayang yung pagkakataon nga raw na binibigay sa kanya dito ngayon sa rotation. Pero malay naman natin na nagtatanggal lang ng kalawang itong si Knecht dyan. Nabigyan siya ng playing time sa bench rotation. Ang problema, hindi talaga na ma-maximize ang minutes niya pagdating sa offensive at defensive contribution. Kaya ngayon, yung mababang scoring efficiency niyan at limitadong defensive impact at inconsistent effort, yung pwedeng lalong maging dahilan para mawala na naman siya sa rotation at masayang yung opportunity na binibigay sa kanya ni Redick na pwedeng mabigay sa ibang bench, pwede kila Nick Smith, lalo na kung magkakaroon nga ng opportunity pa yung mga to.